Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. 6.352 trillion pesos. Ito ang inaprobahang national budget ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa taong 2025. Ito ay matapos ang presentasyon sa 2025 ng National Expenditure Program ni Budget Secretary Amenah Pangandaman. Sa ilalim nito, magiging prioridad ang food security, social protection, healthcare, pabahay, disaster resilience, infrastruktura, digital connectivity at energization. Samantala, nakitaan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG na bumaba ang kaso ng mga cybercrime sa bansa nitong nagdaang Hunyo. Makibalita kay Danisa Lopez. Bumaba ng 36% ang kaso ng mga cybercrime mula Enero nitong taon hanggang Hunyo, kung saan malaki ang diferensya kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon sa pagbabahagi ng Philippine National Police o PNP, nakitaan ng PNP Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG na bumaba ang bilang ng mga reklamo nitong taon, kung saan 8,177 reklamo na lamang ang natanggap ng ahensya kumpara sa nakalipas na taon na nasa mahigit 12,000. Ilan lamang sa mga cybercrime na inirereklamo ay ang modus sa online selling, investment at credit card. Paglalahad ng PNP-ACG, ang pagbaba sa mga kaso ng cybercrime ay isang patunay na epektibo ang mga isinusulong na kampanya at cybersecurity measures ng pamahalaan. Kung kaya't patuloy ito sa pagpapaalala sa publiko na maging mapanuri, makilatis at maingat sa pakikipagtransaksyon online upang hindi maging biktima ng online scam. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang ulat, ligtas nang nakauwi ang ikalawang batch ng mga Pilipinong mandaragat ng MV Transworld Navigator kahapon ikalawa ng Hulyo. Kinabibilangan ito ng 10 Pilipinong crew kung saan nauna namang nakauwi ng bansa ang unang batch na kinabibilangan ng 5 Pinoy seafarer. Mula sa 27, nasa 12 Pilipinong marino pa ang inaabangang makauwi ng bansa matapos ang naganap na pag-atake ng mga rebeldeng Houthi sa kanilang sasakyang pandagat sa Red Sea. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH paitingin ang kolaborasyon sa US Centers for Disease Control and Prevention. AFP tinanggi ang ulat ng isang pahayagan ng China na nagtatayo ang Pilipinas ng base sa Escoda Shoal. Ilan sa mga Pinoy crew ng MV Navigator nakauwi na ng bansa. Senate President Chis Escudero inihayag na hindi sapat ang 35 pisong dagdag sa daily minimum wage. Pagpapalakas sa defense system ng Pilipinas, isinusulong ng Peace Advocates. Hinimok ang gobyerno na alisin ang mga EDCA sites. Roster sa Jones Cup, inilabas na, Paris-bound na dagdagan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Dahil sa nakahayag na di umano'y sentimiento ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos Jr. na ulat ng isang online newspaper, pinabulaanan niyang walang katotohanan ito. Ang pahayag na ito ay ukol sa hindi pagsipot ni Davao City Mayor Baste Duterte sa kanyang responsibilidad sa mga nasalanta ng baha, kung saan ang nakatala sa pahayag ay plano nilang magpaliwanag ito sa ahensya. Paglilinaw ni Abalos, wala itong katotohanan kaugnay ang ahensya. Sa
Sa kabilang banda, nagbigay pahayag si Senate President Chis Escudero sa kamakailang pag-aproba sa dagdag na 35 pisong daily minimum wage. Ayon sa kanya, hindi sapat ang dagdag na sahod dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Francis Riodique para sa balita. Kwinestyon ni Senate President Chis Escudero ang batayan ng kamakailang pag-aproba sa pagtaas ng daily minimum wage. Ayon kay Escudero, hindi angkop ang kalkulasyon ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board na 35 pesos na dagdag na minimum wage. Mula sa 610 pesos na daily minimum wage ay magiging 645 pesos na ito. Aniya hindi ito sumasalamin sa tunay na halaga ng pamumuhay. Kulang umano ito sa pagtugon sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga manggagawa lalo na dahil sa patuloy na pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Paggigiit pa ni Escudero, palaging kulang ang ibinibigay na dagdag sahod ng RTWPB. Dagdag pa rito, binahagi rin ng senador na 100 pesos na aumento sa sahod ang ipinanukala ng Senado. Samantala, ayon naman sa Department of Labor and Employment o DOLE, maaari pa itong iapela. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, asahan ng motion for reconsideration na ipafile sa National Wages and Productivity Commission o NWPC. Kahit sino umano ay maaaring umapela sa NWPC sa loob ng 10 araw ng paglathala ng mandato na dagdag sahod. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, mariing inilahad ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na ang tulong pinansyal na natatanggap ng mga benepisyaryo sa programa ng kagawaran ay kanila lamang at hindi maaaring kunin ng iba o kaltasan. Ito'y matapos magkaroon ng insidente sa Davao del Sur kung saan bawas na umano ang natanggap na ayuda ng mga benepisyaryo, kaya't paalala ni Gatchalian, dapat nabuo ang kanilang matatanggap at huwag magpapaloko dahil ito'y nagmula sa gobyerno. Hinikayat naman ng DSWD na ipagbigay alam sa mga tanggapan ng DSWD Field Office sakaling makaranas ng ganitong klase ng pang-aabuso upang mabigyan ng agarang aksyon. Kami ang boses na pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH paitingin ang kolaborasyon sa US Centers for Disease Control and Prevention. AFP tinanggi ang ulat ng isang pahayagan ng China na nagtatayo ang Pilipinas ng base sa Escoda Shoal. Ilan sa mga Pinoy crew ng MV Navigator nakauwi na ng bansa. Senate President Chis Escudero inihayag na hindi sapat ang 35 pisong dagdag sa daily minimum wage. Pagpapalakas sa defense system ng Pilipinas, isinusulong ng Peace Advocates. Hinimok ang gobyerno na alisin ang mga EDCA sites. Roster sa Jones Cup, inilabas na, Paris-bound na dagdagan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nitong nagdaang ikalawa ng Hulyo ay formal nang inihayag ng Philippine Army at St. Luke's Medical Center ang kanilang pagtutulungan upang palawigin ang mga pribilehiyong medikal ng mga sundalo at kanilang mga dependent sa St. Luke's Medical Center sa Bonifacio Global City sa Taguig. Ang paglagda sa Memorandum of Understanding o MOU ay pinangunahan ni Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido at St. Luke's Medical Center President at Chief Executive Officer Dr. Dennis Serrano.
Ayon sa Philippine Army, ang kolaborasyong ito ay kumakatawan sa dedikasyon ng parehong organisasyon na pangalagaan ang kalusugan ng publiko at sumulong bilang isang alyansa upang lumikha ng isang mas malakas at mas matatag na bansa. Bilang paghahanda sa nalalapit na State of the Nation Address o SONA, ay naghihintay na lamang ang Quezon City Police District o QCPD sa magiging direktiba ng Philippine National Police o PNP ukol sa preventive measures. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Sa paparating na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay tinitingnan ngayon ng Quezon City Police District o QCPD ang liquor ban at gun ban na ipatupad sa lungsod ng Quezon. Ukol naman sa suspension ng permit to carry outside of residence ay kasalukuyang nag-aabang na lamang ang QCPD sa magiging desisyon ng Philippine National Police o PNP ukol dito. Ito'y ayon sa naging kumpirmasyon ni QCPD Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan kung saan nakatakda ring makipag-ugnayan ito sa mga rally organizer para siguruhin na magiging maayos ang daloy ng protesta. Sa kasalukuyan ay malugod na ibinahagi ni Maranan na walang pagbabanta sa seguridad ang natanggap ng QCPD ukol sa SONA. Nakatakda namang ikalat ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang mahigit 22,000 kapulisan para sa pagtitiyak ng seguridad ng publiko. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Filipino Army, get ready dahil mapapasama bilang torchbearer ang worldwide handsome BTS member na si Kim Seok-jin para sa darating na Paris Summer Olympics 2024 sa ika-26 ng Hulyo hanggang ika-11 ng Agosto. Ito ay matapos kumpirmahin ng ilang Korean media outlet nitong Martes, ikalawang araw ng Hulyo. Kaugnay nito ay nakatakda namang tumungo ng France si Jin sa ilang mga araw, ngunit wala pang opisyal na pahayag tungkol sa detalye ng lokasyon at schedule ng torch relay. Makakasama ni Jin sina former Ivorian soccer player Didier Drogba, former French-American basketball star Tony Parker at ilan pang mga tanyag na personalidad. Tinatayang 11,000 katao ang inaasahang lalahok para sa Olympic torch relay. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH paitingin ang kolaborasyon sa US Centers for Disease Control and Prevention. AFP tinanggi ang ulat ng isang pahayagan ng China na nagtatayo ang Pilipinas ng base sa Escoda Shoal. Ilan sa mga Pinoy crew ng MV Navigator nakauwi na ng bansa. Senate President Chis Escudero inihayag na hindi sapat ang 35 pisong dagdag sa daily minimum wage. Pagpapalakas sa defense system ng Pilipinas, isinusulong ng Peace Advocates. Hinimok ang gobyerno na alisin ang mga EDCA sites. Roster sa Jones Cup, inilabas na, Paris-bound na dagdagan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.